Hi guys, Raisa here. Welcome back to my channel. Today we're going to talk about disappointing products. Products that have never met my expectation. Yung mga products na nung una gusto ko sila and then later on parang ano na nangyari, parang ganun. So yeah, I'm sure you're familiar with these types of videos. Just generally yung mga products na hindi ko talaga nagustuhan, hindi nag-work para sa akin. Now, disclaimer, hindi porket hindi siya nag-work sa akin is hindi na rin siya mag-work sa inyo. Siguro yung ibang product dito is favorite nyo or talagang nag-work out sa inyo. And for me, I'm very happy for you kasi hindi ako bumibili ng products expecting na hindi sila mag-work sa akin. Yeah, without further ado, let's begin. So let's start off with foundation or base or primer from Milani. This is called the Prime Light Face Primer, Strobing and Pore Minimizing. First off, this is not pore minimizing kasi meron siyang luminous effect. Like parang meron siyang highlighting effect na ganap. So first is ganyan yung itsura niya, parang white siya. And then you can definitely see na meron siyang strobing highlighting effect. So definitely nakaka-enlarge siya ng pores. I also expect something na ganito, yung parang cream and base product na for primer na medyo moisturizing, and ito hindi siya moisturizing at all. As in parang na-emphasize, dahil nga meron siyang luminizing effect, mas lalo niyang na-emphasize yung mga dry patches ko, and it's just doesn't work. So merong magandang product si Becca na luminizing siya at the same time moisturizing din, pero ito just gives you like a glittery effect on the face na wala naman talagang pore minimizing. It does not do what it claims to be. So yeah, hindi talaga siya nag-work sa akin. So this is a pass. Next ones are these. Ito, naalala nyo ba, naglabas si ColourPop ng parang mga spray something. Well, parang nire-formulate nila yon and naglabas sila ng panibagong setting spray. Pero ito yung mga naunang setting spray nila. Para mga quartz collection ng tawag. So I have the rose quartz and the aventurine. Ganun babasahin yun, hindi ko alam. Pero yeah, I have here the priming spray and the setting spray. And pareho silang hindi nag-work sa akin. As in, wala silang kwenta. Parang itong si Rose Quartz, hindi niya napaprime yung aking face. Hindi rin nasa set ni itong green, no? Parang wala silang kwenta din. And ang pangit ng nozzle sa kanila. As in, hindi ko alam kung kita. Pero, yeah, it's Quartz product. Parang isa-squirt out niya yung product. And merong parang malalaking butil ng spray. Or malalaking butil ng liquid after mo siyang ispray. So, yeah, this is a pass for me. I find them walang kakwenta-kwenta, hindi rin siya pinag-usapan, hindi siya sumikat at all. Yeah, siguro dahil nga pare-pareho ng review, parang wala naman din katuturan na nilabas to ng ColourPop. So this is just a pass. A BB cream. This is from Pink Sugar. Yeah, hindi ko nagustuhan yung BB cream ng Pink Sugar. I find it very sheer and ang hirap niyang i-blend out para sa akin na. Hindi ko alam kung sa iba. Parang meron ako mga local YouTuber na nakikita na favorite nila to, part to ng favorite videos nila. Pero para sa akin hindi siya mag-work out. Yung formula niya parang it's very sheer. I want something na talagang kung hindi man niya makover yung blemishes, talagang mapantay niya yung skin tone mo. Pero ito hindi niya talaga ginagawa sa akin yun. And I can't find my proper shade. I have here the light warm, pero medyo pinkish, whitish, orangey siya sa akin. Yeah, it just has this parang white cast and sobrang sheer lang niya para sa akin. So, yeah, this is a pass. Mas marami akong na-try out na mas magagandang BB cream, mas magaganda yung effect. So, yeah, marami tayong BB cream out in the market na mas better. One naman, another foundation from Skin Potions, si Milk Tint Tinted Moisturizer. First off, this is very pigmented for a tinted moisturizer. Yeah, para siyang borderline foundation. Yeah, para siyang foundation. Pero okay lang sa akin yung ganun. I mean, mas maganda nga na may added coverage yung mga BB cream or tinted moisturizer. Pero ang super main concern ko dito is yung kanyang amoy. As in, sobra siyang amoy vanilla. To the point na after few hours mo na siyang in-apply. Hindi lang minutes ha. As in, oras. Siguro mga first 3 hours to 4 hours mo siyang in-apply na aamoy mo pa rin yung vanilla. As in, hindi siya yung vanilla na subtle lang. Sobrang nakakahilo. To the point na nakakahilo na kasi sobrang tindi ng amoy niya. So, yun ang concern ko dito. And I don't think super scented products are really good for the skin. So, yeah, medyo nakakatakot gamitin. Kung papatagalin mo, I mean, kung gagamitin mo to on a daily basis. So, I'm pretty sure na meron siyang ingredient na super nakakapagpabango dito.
na pwedeng harmful na sa face. So, yun. The same thing with their concealer. So, si Skin Potions, Concush ang tawag. Concush ba to? Kasi para siyang nasa cushion. Ayan, parang meron siyang cushiony something dito. And same concern, sobra yung amoy niya. Sobrang nakakahilo, as in, ito pareho. Ganun yung concern ko sa kanila. Hindi ko sila ma-enjoy kahit na maganda or okay yung performance. Dahil dun sa kanilang amoy, as in, sobrang bothering nung pagkatamis nitong mga to. Para sa akin, I don't mind having a really good scent or a vanilla and a sweet scent pagdating sa mga lip products. Pero pag sa base product na, as in yung foundation mo, primer, ganyan, or concealer, medyo nakakatakot gamitin. So, this is a pass. Another concealer is from Ever Bilena. I've attempted to do a full face Ever Bilena, pero sobrang hindi ko nagustuhan yung mga base items, especially yung kanilang concealer. Kaya hindi ko na in-upload yung video. But anyway, I have here the liquid concealer. I have it in the shade Light. Ang concern ko dito is tatlo or dalawa lang rin yung shade na available, and sobrang hindi siya concealer. As in, it's very, very sheer. Ang concealer para sa akin is something na kailangan matakpan yung mga blemishes, kailangan matakpan yung under eye bags. So yeah, ito wala siyang ganong effect. As in, sobrang sheer niya. Sobrang liquidy ng formula niya. You can definitely see na wala siyang coverage at all. So yeah, para sa akin, nakulangan ako ng konti sa performance niya when it comes to covering your blemishes. So, yun. And itong shade na light is hindi siya light. I mean, it's a good foundation shade, pero kung concealer na ilalagay mo siya sa under eyes mo, parang this is too orangey for my liking. So, this is a pass for me. I have here 3 mascaras. Ayan. Medyo pihikan ako sa mascara kasi pihikan yung lashes ko. I mean, yung lashes ko is very sparse. As in, konti lang yung lashes ko. Kaya, talagang piling-pili yung mascara na nag-workout para sa akin. So, my holy grail mascara at the moment is yung L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Voluminous Lash Paradise ba tawag dun? Basta yung kulay pink. Yun ang aking holy grail mascara at the moment. Pero, before ko nahanap yung holy grail, marami akong fails na nasubukan. So, first is si Focallure. I don't know if you remember the day na talagang sikat si Focallure. I mean, isa siyang China brand na kumakalat or sikat sa Lazada. Kaya ang daming nagtry. Kasi mura lang, parang isang set na you will get 11 items for 1,000 pesos, 999, parang ganun lang yung presyo niya. And isa ako sa mga nakatry nung set na yon. And isa doon sa set is yung kanilang mascara. First off, this is a very sticky formula. As in, hindi ko alam kung makikita nyo, pero sobrang ano siya, ayan. So, sobrang sticky nung formula niya. Ayan, pag in-apply ko to, as in, super gunky and sobrang dumidikit-dikit and hindi siya kagad natutuyo. Nagtatransfer yung mascara sa taas, pababa sa under eyes mo. So, yeah, this is a no-go for me kasi sobrang lagkit niya. As in, hindi siya kaya ng lashes ko. Another one is from Wet n Wild Mega Protein Mascara Hydrofuge ang tawag. So, ito yung kulay green and binili ko to para gumawa rin ng full face Wet n Wild. Pero, yeah, hindi nag-workout sa akin to. Ang shade na meron ako is very black. And, na-excite ako kasi binili ko to kakalabas ng Wet n Wild sa Pilipinas. As in, meron na silang stall sa Watsons. So, yun. Binili ko naman is, ang purpose ko naman ito, siya yung pinakamura. So, 159. Pero, naalala ko, meron si Maybelline na mascara na 149 lang din kapag nagsisale yung kulay pink. Mas maganda yon. I mean, kung bibili ka ng mascara, mas mag-invest ka na doon kesa dito. So, this one does not do anything. Hindi siya volumizing, hindi rin siya lengthening. Yeah, and hindi rin siya waterproof. So, nagsmudge to sa akin. It's just that it's nothing special. I mean, wala siyang magandang effect sa lashes ko. So, yeah. Siguro kung meron ka talagang volumized lashes na and mahaba na yung lashes mo, this might work. Pero para sa akin na merong sparse and pababa yung lashes, hindi talaga siya nag-work. So, pass. Same problem with the Ever Bilena Volume Curl. Sobrang dry ng formula. Yun yung napansin ko dito. Ina-apply ko siya as in parang nagiging spider feet lashes yung ganap ng lashes ko. So, it's just too dry for me. And yeah, ang sabi dito, volume curl, pero wala siyang curl and wala rin siyang volume na nabibigay sa lashes ko. So, this is a pass. Next one is from Happy Skin, Generation Happy Skin. Isa to sa collab ni Catherine Bernardo. So, this is their brow, Perfect Brows, long-lasting liquid pen. First off, this is not long-lasting kasi halos wala kang makuhang product sa kanya as in
asa na siya. So, wala kang volume na makukuha and wala ka ring, as in, ang hirap niyang i-shape. Wala lang siyang ganap. Wala siyang kwenta. Para siyang liquid liner na paubos na yung tinta. Parang ganun, patayo na ganyan. Wala siyang ginawang something positive sa brows ko. Ang hirap niyang i-apply, ang hirap niyang i-control. Kasi sobrang flimsy yung brush. As in, sobrang lambot lang ng brush. And sobrang konti nung product na lumalabas. As in, So, if I were you, just invest on a good pencil brow product. Kesa yung ganito na para siyang liquid pen na pawala na ng tinta. So, yeah. This is from ColourPop. This is a collab with Kathleen Lights. And it's Kathleen Lights' Dream shade. Hindi ko alam kung ako lang ba or there's something about the formula. Well, hindi eh. Kasi may mga ultra satin ako nag-work sa akin. Pero ito, it has the ultra satin formula. And sobrang messy. Sobrang messy. Siguro dahil doon na rin sa shade. Sobrang messy ng application niya. As in, hindi ko makuha na crisp yung line. Ganyan. Although, madali lang siyang gawa ng paraan. Like, gumamit ka lang ng lip brush or something. Pero, I don't have the time to use the lip brush. And sobra siyang kumakalat. Kasi hindi matte yung ultra satin. So, pagka ginanon mo siya, pag hindi na-swak yung pag-press mo sa lips mo dito sa lower part ng lip mo. As in, kakalat talaga siyang ganyan. And ang hirap niyang linisin. Basta, sobrang hassle gamitin. And hindi flattering yung shade para sa akin. So, plus, yung ngipin ko nagiging kulay yellowish dito sa shade na to. Although maganda kasi orange siya, pero it's a bit too red for my liking. And yun nga, ang primary concern ko talaga is yung application. As in, sobrang messy. Sobrang messy niya i-apply. And kapag pinress mong ganun, parang dumidikit yung shade sa taas, sa baba, nawawala. Parang, mahassle lang siya gamitin. So, sad to say, hindi na-work sa akin yung Dream shade ni Kathleen Lights. Very controversial product. Naku, pasensya na. Feeling ko maraming magagalit sa akin. Pero, I'm just saying the truth. I know na paborito to ng ibang tao. And talagang na-enjoy nila. Pero para sa akin, hindi siya nag-workout. I mean, hindi naman sa hindi siya nag-workout, pero hindi ko siya magamit dahil sa performance niya after mo siyang labhan or after mo siyang malinisan. So, these are the Ann Klutz Eye Essentials ba ang tawag? Eye Collection ni Miss Ann Klutz na nilabas niya na brushes. Ang naging issue ko dito is, nung una ko siyang gamitin, kasi nung first impressions ko, ang ganda nga ng first impressions ko dun sa video ko, I will try to link it below. Nagustuhan ko yung performance niya. Okay siya for beginners kasi ang gaganda ng shape ng brushes, ang gaganda. Gusto ko yung shape niya, gusto ko yung itsura. Pero ang concern ko is, ayan, nalalaga siya. As in, sobra siyang mag-shed sa akin. Especially after ko siyang na-wash. So, sobra siyang mag-shed and 2 beses ko pa lang to. Yung iba, 1 beses ko pa lang na-wash. And kada kuha ko, merong nalalagas talaga. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero meron talagang naaalis na brushes. And after niyang ma-wash, sobrang buhaghag na siya. As in, ewan ko ha, hindi ko alam. Buhaghag na siya. So, kapag ina-apply mo, like, if you will dip it in your eyeshadow, sobrang kalat-kalat yung magiging itsura nung eye look kasi nga, buhaghag yung lashes, buhaghag yung bristles niya. Pero, I don't know ha, parang yung natural, kasi natural bristles yung ginamit dito, hindi siya synthetic. So, feeling ko, kung natural bristles, talagang ganun yung magiging effect. As in, prone siya to shedding and prone siya sa pagiging buhaghag. Pero, yun ang nagiging concern ko. Mas okay, siguro okay yun kung face brush siya or something. Pero dahil nga eye brush siya, you need precision and you need something na hindi magbubuhaghag. So, yeah. And nagiging isa ko pang concern dahil medyo stiff. Hindi naman stiff, pero medyo scratchy yung bristles niya. Pagka dinip mo siya sa eyeshadow, sumasabog yung eyeshadow dun sa pan. Sobra siyang makadig ng eyeshadow or yung color dun sa pan. So, yeah. It's just a pass for me. Hindi ko pa siya nagawa ng paraan. Like, yung iba, nilalabahan siya and then they will use olive oil after or something like that. Pero, hindi ko pa siya ini-effortan ng ganun. Pero, yeah, yun lang yung initial thoughts ko dito. As in. Last but not the least, ito kakabili ko lang. From Miniso, it's their cosmetic accessories cleansing sponge. And, na-curious ako kasi yung itsura niya, para siyang yung sponge na ginagamit sa pang-scrub or pang-exfoliate ng face. Like, ganito itsura niya. Hindi siya yung normal sponge, para siyang textured na ganap na feeling ko magiging sobrang lambot pagka binasa ako or magiging sobrang blendable. Hindi ko alam kung bakit ganun yung naisip ko kasi nga sponge nga siya, 'di ba? Butas-butas nga siya. So definitely yung product na malalagay mo is butas-butas din.
Hindi niya ma-blend out, as in, hindi niya ma-blend out yung product sa, ano ko, sa mukha ko, and yung foundation, halos maubos na, kasi sinasoak up niya yung foundation, as in, sobra siyang makasoak up ng foundation. Didn't work for me. It's super, super stiff. Hindi siya lumalambot, as in, pag binasa mo siya, mag-e-expand siya. Magiging kasing size niya tong kanyang lalagyanan. As in, mag-fit siya dito, pero hindi siya lalambot ng beauty blender lambot or ng Real Techniques lambot. So, hindi siya magiging ganun. As in, sobrang mas stiff pa rin siya, matigas pa rin siya. Yeah. So, it didn't work out for me. Okay sana kung matigas siya, pero nakaka-blend out siya ng foundation, pero hindi. Matigas na siya, hindi pa niya ma-blend out yung product sa mukha mo. So, 179 to, sobrang sayang. Kung bumili siguro ako sa Glad King ng 100 pesos na sponge, baka mas okay pa, diba? So, sayang ang pera. This is a big pass. That's the last product for my disappointing product. Sobrang iksi lang na tong video kasi konti lang talaga yung mga disappointing products ko. As much as possible, I try to work it out. As in, sobrang tinatry kong magustuhan yung mga products na binibili ko kasi nga, hindi biro yung ginastos mo para dun. But yeah, these are just products that didn't work out for me. And some of it, sobrang tagal na sa akin. Ngayon ko lang na-mention, like si ColourPop. So, yeah. Thank you so much guys for watching. I hope this was helpful. Don't forget to give me a comment down below kung same ba nung experience nyo sa experience ko yung na-try nyo dito. Kasi most of these are local brands or local items. So, comment down below kung ako lang ba, mali ba yung paggamit ko, or kayo ba, paano nyo na-enjoy itong mga products na to. So, just comment down below because I'd love to give them another chance. Dahil nga sayang sila. Don't forget to give me a like, don't forget to comment down below, and subscribe if you haven't already. See you in my next video. Always remember, be beautiful, be you. Bye! Parang, and kung bibilin mo to ha, magkano rin siya, may preso. Thumbnail.